gaano kalaki yung naitutulong ng social media sa iyong pag-aaral, Dane? Nakakatulong po 'to sa akin as a STEM student po and pati na rin po sa mga classmates ko po kasi yung sa STEM po is more on math po and more on science. Tas po 'pag may mga hindi po kami naiintindihan na mga lessons or like kasi po busy po yung mga teachers po sa amin. So nagre-rely lang po talaga kami more on sa YouTube po. So dun po sa YouTube is makakahanap ka po ng mga ng mga ano po, like ng mga educational videos po and sa mga iba pa pong mga platforms po. Yun po. Alright, sige, very well said. Eto, imagine natin din, ano, halimbawa walang social media, ano ba sa palagay mo yung ano, yung magiging epekto nun sa academic endeavor mo, Dane? Medyo mahihirapan po ako kumuha ng mga information po kasi po like ngayon po 'di ba like sinisend na lang po yung sa GC po yung mga gagawin po namin kasi po super busy po talaga ng mga teachers namin like to the point na from umaga po to hapon wala pong teacher na pumapasok po sa amin kasi po like sa mga busy schedules po. So doon na po lang sa messenger na lang po kami tumitingin ng mga announcement po ng teachers kung ano po yung mga ipapagawa nila and may mga pinapakita na lang po sila sa YouTube po para po maintindihan po namin yung lesson po. So for me po, pag tatanggalin po yung ay pagbabawalan po kami sa social media platform, medyo mahihirapan po yung sa pag-aaral namin. Iyon. O ito nga, Dane, speaking of pagbabawal, yung gobyerno natin or yung ibang mga opisyal ng gobyerno, may plano na ipagbawal yung paggamit ng social media sa mga 16 years old pababa. Sang-ayon ka ba dito, Dane? For me po, hindi po ako sang-ayon po sa ipagbabawal nila po yung social media platform po para sa mga 16 pababa po. Kasi nowadays po, marami na po talagang gumagamit ng social media para sa pag-aaral, tas pag-share na rin po ng achievements nila po through Facebook or Instagram po. Pero po kasi may limitations rin po kasi yung mga paggamit ng social media platform po. Kasi po yung iba, ginagamit po yung social media platform for bullying or for ibang purpose po ng ano po, ng paggamit nila po noon. Yun po. Alright. Sa puntong ito, Dane, ipapasa ko muna ang spotlight dito sa aking partner, si Bombo Kim Ramos para magtanong din sa'yo. Sige, Bombo Kim. Yes, good morning ulit Dane and Bombo Kim Ramos ito. Good morning Siguro ay po. dumako tayo dun sa nabanggit mo ng medyo disadvantages. Sa parte mo ba o observation as social media user, considering na naranasan mo na rin yung benefits and cons nito, ano ba yung sa tingin mong mga behavior ng nasa edad ninyo na kubagay kinukonsidera na kubagay irresponsible paggamit ng social media, if you can elaborate? And siguro dagdagan ko na rin, Dane, ay ito bang measure ng gobyerno ay kumbaga deserving ba na maramdaman ito or kumbaga i-impose ito sa mga kumbaga kaedaran mo na ganitong pagbabawal? Para po sa akin yung mga limitations po nung mga like yung mga bata po, yung mga 16 pababa is yung pag-shared post po nila ng mga malalaswa pong bagay, like yung mga ginagamit po nila, like kunyari po like sa yung like yung pornografiya po, yun yung bawal po. Kaya rin po, pinagbabawal rin po yun ng gobyerno kasi po yung tumataas na rin po yung rate dito sa Philippines ng panonood po ng pornografiya ng mga minor de edad po. Tapos po yung mga pag-aaway po nila, yung mga bullying po is like kahit konting mali mo lang po or kahit konti lang pong sabihan mo po sila ng ikatatama nila like ipo-post pa po nila yun sa social media para po mapahiya ka lang po sa mga ginawa mo po. So yun po yung parang naging way na rin po ng mga gobyerno na parang ipagbabawal na rin po yung mga social media sa mga kabataan po. Yun po. Dane, siguro since yun nga nag-a-agree ka ba na kumbaga deserve ba ng gobyerno na mag-impose ng ganitong limitations, or if not or kumbaga partially na agree ka,
ano ba yung mairerekomenda mo para kumbaga ma-regulate yung social media use sa mga kaedaran mo and at the same time ay kumbaga hindi totally maban sa inyo? Medyo hindi rin po ako dito agree kasi po ginagamit po talaga ang social media platforms para po makakuha ng information. Pero po, kailangan din po talaga ng disiplino sa mga bata po sa paggamit ng social media. Like, dapat po turuan ng mga bata ng tamang paggamit ng social media at magkaroon ng limit na oras po. Kasi yung nowadays po kasi like tumataas na rin po talaga yung mga screen time ng mga bata po. Kasi like sa paglalaro po and di na po sila nakakapag-focus. And para po hindi rin po ito makaapekto sa kanilang pag-aaral po, sir. Siguro last question na lang bago natin ipasa sa ating partner na si Bombo Kier, ano. And speaking of social media and digital media, Dane, ay ano ba ang sa tingin mo ito or masasabi mo sa kumbaga parte na nga ng paggamit ng AI ng kabataan or ng mga minor de edad dito nga sa kumbaga parte ng ating behavior sa social media use, kumbaga regardless kung sa ACADS ito o hindi? Dapat rin po nating limitahan yung sa paggamit po ng AI kasi po like nasisira na po yung environment natin dahil po sa paggamit nila ng AI. Like kahit konting questions po, yung mga hindi po nila nasasagot is nire-rely na lang po nila sa AI. So hindi na po natin masyado nagagamit yung utak po natin kasi naka-rely na lang po sila sa AI. And dapat po like kahit konting problem lang po, dapat po like i-try pa rin po natin siyang gawin like without AI para po makatulong na rin po tayo sa environment. Kasi nowadays po talaga like ang dami na pong gumagamit ng AI like sa pictures po, sa kahit ano po like sa videos, kahit solving math problem po. Ginagawa na lang nila po 'yun sa AI and nakakasira po 'yun sa ating environment po. Yan, sa dakong ito, Dane, na ibabalik ko yung bola sa aking kapartner na si Bombo Kier para sa mga kumbagaya karagdagang katanungan. So, Bombo Kier, go on. Okay, yan. Sige, maraming salamat, Bombo Kim. Anyway, ito, balik sa akin, Dane, ano. Sabi mo kanina, Dane, hindi ka sang-ayon dito sa pagbabawal ng social media sa mga 16 years old pababa. Ngayon, dahil hindi ka nga sang-ayon, para sa iyo, ano ba yung nakikita mo dito na dapat na gawin, especially ng government natin, para maging disiplinado yung mga bata sa paggamit ng social media, Dane? Turuan po sila ng tamang paggamit po ng social media, like kung ano po, i-explain po nila like, kung ano yung mga limitations po ng paggamit ng social media, like no to bullying and ano po, para po hindi rin po ito makaapekto sa kanilang pag-aaral po. Kasi po like, kung ikaw po yung ano ng bullying, syempre po like made-depress ka rin po and so on. And yung sa mga pag-shared post po ng mga malalaswang bagay, yun din po ang dapat nilang ano. Like sa mga Facebook po, 'di ba? Like may mga ano po talaga doon. Kaya yun po yung dapat i-limit po nila. Okay. Ito, Dane, bago tayo matapos, siguro ano na lang ang maiiwan mong mensahe bilang student, alam ko, responsableng student and honor student ito si Dane. Ano ang masasabi mo or maiiwan mong mensahe sa ating mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga tulad mo na mga kabataan na yung iba addict sa social media, yung iba halos hindi na makatulog dahil sa social media. Ano ang iyong mensahe or maiiwan mong siguro paalala para sa kanila, Dane? Para po sa mga kabataan po na katulad ko na 16 pababa, nakakatulong po ito sa paggamit ng pag-aaral. Pero po, dapat sa tama lang po at may disiplina rin po. And mahalaga na balansehin po natin ang paggamit ng social media and sa pag-aaral na rin po para po hindi po maapektuhan ng ating mga pag-aaral po. Yun lang po.